Ayan, mag-take 2 tayo kasi nawala kaganina. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas sa aking pinupuri, dinadakila, nilulhati, sinasamba pinaka-Diyos ng kaliwanagan, no? October 18, 2023 at something hapon na. 10:17 PM. Okay. AM? Ay, hindi pa pala hapon? Ay, sorry. sorry. Okay, mga kapatid, tingnan ninyo ang nasa paligid ko. Okay? Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapatiran. Ayan sila, ate. Opo. Galing pa po yan sa South Cotabato kasama ng buong team. Ayan, kumakain yung buong team. No, si Dato Rosom. Chairman, ito na, nagkita na kami ni Dato. Okay? Kasama niya yung kanyang, alam mo na, ang kanyang mga tropa. No, ayan, nagkita na kami, Chairman, ng Sipag. Ito na kami ngayon. So, mamaya mag-uusap kami. So, ayan sila mga kapatid. Hi kayo dyan sa likod, no? Hi. Marami yan. Ito pa yung mga kapatiran natin, no? Thank you ulit sa nag-prepare ng aking tarpaulin. Na-surprise ako, no? Andon pa yung mga ibang kapatid, no? So, ito mga kapatid, pinapakita lang, no? Alam mo yung magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Dito, hindi kami nag-ipon-ipon sa araw na ito dahil sa eleksyon. Walang kinalaman sa eleksyon ito. Walang kinalaman sa politics ito, ha? Liliwanagin ko lang. Nandito kami dahil ito yung pinapakita, yung pakikipag-isa sa bawat isa. Ano pang pwede natin maitawag? Higit sa lahat, yung pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Dahil kung wala yung pagmamahal, hindi tayo makakapagsakripisyo para sa sarili. Dahil sakripisyo to eh. Diba, Dato? Ano? Tama. Oh, ayan, si Dato. No? Sakripisyo itong tawag dahil mayroon kang pagmamahal sa iyong kapwa. Mayroon kang pag-ibig sa iyong kapwa. Na minsan sa kabila ng lahat, kahit ginagawa mo na ang lahat, makakarinig ka pa rin ng negative. Pero bilang leader, kahit anong marinig mong negative, gagawin natin itong positive equals balance, no? Okay. Equals balance. Sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi yan, ang negative, gawin nating positive, magiging inspirasyon natin yan, para maipakita natin sa kanila na sa kabila ng lahat ay hindi tayo nasisiraan ng loob. Instead, bilang leader kasi, no? Ano't ano man ang iyong maririnig, bilang leader, you need to lift up sa mga taong napanghinaan ng loob. Yan ang tunay na leader, no? At bilang leader, kailangan mo rin pakinggan yung mga tao na nasa baba, hindi yung ikaw lang ang laging tama, no? Kasi alam ng kapatid na Dan, Sir Dan, minsan din kasi silidimin, no? Minsan siguro sa pagod, sa dami ng iniisip. We are not perfect, no? Kaya pag itama din na tayo ng kapatid, marunong tayong tumanggap kung anong pagkakamali natin. Dahil ang the best na magpundasyon ng samahan, kahit anong relasyon, kahit mag-asawa, nagkakaroon ng differences yan. Magkakaibigan pa kaya, di ba? Grupo pa kaya ang mahalaga. Marunong tayong tumanggap kung ano ang ating pagkakamali dahil hindi yon nakakawala ng hindi mabubuo at hindi magiging matibay ang isang pamunuan, ang isang grupo kung wala doon ang tinatawag na marunong tayong tumanggap. Kasi lahat tayo, may mga kapatid tayo, kung mayroong pagkukulang, punan. Kung may pagkakamali, itama, at kung mayroong pagkakamali, marunong tumanggap. Ganon dapat ang ating ano. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil sa totoo lang, Dato, na surprise ako. Yan talagang totoo, no? Kasi nandito yung mga kapatiran, kasi ako talaga mas gugustuhin kong makipaghalubilo sa mga kapatid nating mga tribo kaysa nandoon sa mga class, no? Doon kasi sa totoo lang, kahit na pag tawag nito na imbitahan, pakialam ko sa inyo, minsan gaganyan lang ako, pakialam ko sa inyo. 'Di ba? Ang mahalaga, totoong tao ka. 'Yun ang mahalaga, no? Hindi yung para lang sabihin that you are belong to the royal family and you are belong to alta sociedad. Kailangan mo rin makikipagsosyalan kahit wala na sa hulog ang mga pinag-uusapan, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, bayan natin ang nakataya. Okay? Bayan natin, no? Maharlika, bayan natin. Mahalin natin, ipaglaban natin. Itong pag-iipon na ito, mga kapatid,
ito po, liliwanagin ko, walang kinalaman sa eleksyon, bagkos pinapakita ang pakikipag-isa. Alam nyo, hindi biro, itong mga kapatid na ito, yung iba, gracias, yung iba galing din po yan sa iba't ibang lugar. Ayan, sila no, hindi biro ang magbiyahe. Ako galing pa ako ng Maynila. Itong mga kapatiran na ito, may galing pa ng Lanao, no? Kung mayroong galing ng Venus dito, galing ako ng Mars. Joke lang. Tingnan nyo yung mga mahal na kapatid na yan, no? Kaya very, very proud ako sa mga kapatiran natin na mga tribo. Ako bilang isang lidimin, pinagmamalaki ko ang mga kapatid nating tribo. Sa totoo lang. Dahil sa program talaga, dito ang ini-insist namin, no? Sa mahal na Pangulo. Sa program talaga, unahin ang tribo. Tribo talaga nakalagay dyan. Tribo. So, loobin ng kataas-taasan pag magkita kami, alam mo yung magbibigayan tayo, di ba? Kung ano yung kaya mong ibigay sa kapatid mo, bigay mo. Kung ano para sa kapatid mo, bigay mo. Hindi pwede na angkinin dahil kung tutusin, hindi lang tayo ang nilalang ng Diyos. At higit sa lahat, iisang lahi lang pinagmulan natin. Lahi tayo ni Abraham. Ibrahim, no? Isa lang naman ang lahi pinagmulan natin kung tutuusin eh, di ba? So, ang mga di pagkakaunawaan na papag-usapan yan, no? Ang mahalaga, lahat ng problema, pag-uusapan, may solusyon, no? Sa ngayon, ang masasabi ko na lang, isa na lang talagang kulang. Isa na lang talagang kulang. Kaya yan ang sinisikap. Kaya itong mga kapatid na ito, kung bakit nandito ito, dahil pag-uusapan yan, dahil ang trabaho ni Lidimin, hindi ko na trabaho kasi, halimbawa, si kapatid, ang kanyang specialty, doktor. Siya naman ngayon ay isang agrikultura. No? Pagpalagay nating abogado siya. Natural, kung siya doktor, magkasakit ang abogado, ang kailangan, doktor. Tama po ba? Pag ito, halimbawa lang, pag magkaroon ng problema, attorney ang kailangan niya. Lalo naman siguro pagdating ng agrikultura. Hindi naman ako agriculturist. Alam nga naman na, akala ko, pang-abono. No? Yun pala, laso na ang nilagay ko doon. Di patay ang mga tao, di ba? So, ang ibig sabihin, we have a division of labor. Yes. Tama? Oh, tama. Hindi pwede na akin to, ako to. Hindi pwedeng gano'n, no? May kanya-kanyang talentong ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung ano ang talento na binigay ni Lord sa'yo, gamitin natin yan sa ikakapakinabang ng bawat isa. Higit sa lahat, ang pinaka-Diyos, ang ating Creator, ang mabigyan natin ng kapurihan, hindi ang ating mga sarili. Tama? Kasi kung hindi tayo niya bibigyan ng karunungan, lahat tayo nothing. Tama? Minsan nga, kahit gaano kakataas ang dahil nakalagay dyan ang mga taong mapagmataas ay ibababa ng Panginoon at ang mga mapagkumbaba ay tinataas ng Panginoon. Tama? Kaya itong mga kapatid na ito, sa totoo lang, mas masaya ako na kayo ang aking makasalamuha. Dahil ako kahit anong imbita sa akin, kesyo ganon, pakialam ko sa inyo. Di ba? Kung gusto niyo, padala nila yung pagkain. Hindi, walang halong biro mga kapatid. Bakit? Kaya minsan, kung sino nakakapanood sa vlog ko, di ba? Bakit? Mahirap magsalita. Ayaw kong i-insist kung sino ka or ano ka kasi hindi na pinag-uusapan dito kung royal blood ka, anak ka ni Pilato, kung kanino kang alta susyudad galing. Ang mahalaga dito, marunong tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ano yon? Mahalin natin ang ating kapwa. Tama ba? Yun ang pinakadabis doon. No? Mahalin mo ang kapwa. Minsan kasi, di ba, kung naalala ninyo, minsan nangaral si Panginoong Hesus. Ano ang sabi sa kanya ng kanyang alagad? Panginoon, ang iyong mga kapatid at ang iyong ina ay nandoon sa labas. Anong sinagot ng Panginoong Hesus? Ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa aking mga salita at sumusunod ng kalooban ng aking ama. Kaya sa panahon natin ngayon, sa akin, hindi pinag-usapan kung royal blood ka. Hindi pinag-usapan kung kanino kang anak na Pilato. Ang pinag-usapan dito, marunong kang makikipagkapwa at gawin ko nung tama para sa ikakalugod ng Panginoon, hindi para itaas ang ating mga sarili. Tama? Kasi sa totoo lang,
Sa totoo lang, ano, pagdating na may mga kausap ako, hindi ko naman itinataas sa sarili ko. Marami na akong taong matataas. Pag marinig ko na ang sarili itinataas, kahit sino ka pa, tatalikuran ko yan. Yan ang totoo. Kaya nga sabi ko nga mas gugustuhin ko na makasalamuha ang mga kapatid na ganito. Bakit? Hindi naman ako nagja-judge Mas nakikitaan ko pa ng kababaan ng loob. Tama? Yun ang kailangan ko. Marunong magpakumbaba. Dahil ang inyong lingkod, marunong din naman magpakumbaba. Ako hindi ako perfect. Pero ang pinakamagandang balita ngayon, yan ay pag-usapan natin na hindi natin kailangan ila-live. Kasi ito, pinakita ko lang live. Na-appreciate ko yung effort ng bawat isa. Palakpakan nyo naman mga sarili ninyo. Hindi ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako tatakbo. Wala pang kinalaman sa eleksyon. So, itong mga kapatiran na ito, yan. Pag-hi kayo dyan. No? Tingnan ninyo kung gaano. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-ano sa kanila. Sila na, sinabi ko, may mayroon tayong mga bisita. Sila na talaga nagkusa. Diyan mo maramdaman yung puso na bukal sa loob. Tama, di ba? Sa totoo lang, ayan, sila kapatid. No? Mamaya, pag pumunta tayo sa bahay, malaki-laki na naman yung area. Ayun, wag lang kayo magtaka sa mama ko kasi may pagka-dragon din yung mama ko. Pero mabait yon. Sorry mother, nilibak kita. Hindi, walang halong bera. So, yan po mga kapatid, pinakita ko sa inyo. Actually, marami kayo na iikutan ko. Bakit? Habang inaantay ko ang feedback doon sa taas. Kasi si Sultanate, the real Sultan, maraming about sa Sultanate, siguro naman, alam niyo. Kasi the real Sultanate talaga ay hinahanap po talaga ng United Nations yan. Yan talagang totoo. Mula kahapon na nag-post ako, kung napansin nyo, hinaid ko, for security reason yun. Diba? Kasi yun siya, napakasimple lang. Kasi nung unang panahon, wala pa tayong paper bills. Ang ginto nila ang ginamit para sa kalakaran ng buong daigdig. Kaya nga bumalik sa infinite yan. So, yung mga pera natin, fiat. Ibig sabihin, walang backup. Pero ang yabang ng Pilipinas. Maraming ginto, Pilipinas. Pero bakit naghihirap? Anong problema? So, yun ang sinisilip namin. Meron lang isang, kumbaga alam nyo yung alulod. Pag ang alulod may bara, siyempre pag umulan, di ba? Hindi agas yun. Hindi agas. Kaya yung bara, hindi naman sa tinatanggal kung hindi lilinisin. Aalisin natin yung bara. Ano yun? Ano yung nakakabara? Number 1 na nakikita namin, yung pride ng tao. Number 1, nakakapagbara yan sa atin. Bakit? Hindi tanggap ng ibang kapatid na ganito. Kahit sa Manila, hindi ako tanggap. Pakialam ko sa inyo kung hindi nyo ko tanggap. Ang mahalaga sa akin, tanggap ako ng Panginoon ko. Tama? Dahil hindi ko kailangan ang papuri ng kapwa ko. Kundi siya ang magbigay ng, ito si Lidimin, kahit maldita ito, sumusunod to sa akin. Kahit minsan reklamador to. Ganun, di ba? Kasi dito at higit sa lahat dito, siya ang nakakahigit sa lahat. Kaya wala rin tayong karapatan manghusga ng kapwa. So yun ang pinaka-the best doon mga kapatid, no? Mamaya pag-uusapan natin dato, no? Hindi ko lang pwedeng ilalive kasi medyo ano yun. Okay. So, sa totoo lang, kung nakita ko na nagalak ako sa inyo, para sa akin, mas nagalak ang nagsugo sa akin ang Panginoon. Yun ang totoo. Kung ano man ang kagalakan na nakita niyo sa akin, nanindig yung balahibo ko, mas nagalak ang Panginoon. Bakit? Kung wala kayong mga kababaan ng loob sa mga puso niyo ngayon, no? At sa pangunguna ng pinuno ninyo, wala kayo dito. Tama? Si Dato, may bawat isa sa inyo may mga katungkulan. Who am I para puntahan ninyo kung sakali? Di ba? Bunga yan ng kababaan ng loob. Tama? Number 1 sa tao, nanindig ang balahibo ko talaga. Allahu Akbar. Yes. Uwihin siya. Bakit? Sa mga puso ninyo nanaig ang kababaan ng loob. Wala kayo dito kung wala kayong kababaan ng loob. Kahit nasabihin natin na parang gusto mo lang mag-observe,
parang gusto mo lang mag-ano, dahil siguro naman mararamdaman ninyo, siya ang ating itataas, hindi bilang si Lidimin. Hindi bilang si ganito. Di ba? Kasi bawat isa sa atin, nandoon yung gusto natin makatulong sa kapwa. Pero paano tayo makatulong? Sarili nga natin, may mga pangangailangan din tayo eh. Tama? Pero, ngunit, subalit datapwat, ang biyaya ng katastasan, siksik, liglig, umaapaw, pero ano ba talagang naging ugat? Bakit naramdaman pa rin natin ang hirap? Isa lang naman ang nais ng Diyos eh. No? Siya lang ang ating purihin kasi, sorry ha, dahil marami na rin sa ibang kapatid. Kaya nagpapasalamat ako, actually itong mga kapatid nito. Kaya bilang Christian ka man, Muslim ka man, hindi na pinag-usapan ng religion ang Panginoon na naglikha sa atin. Yun ang pinakamalaga doon. Kaya kahit saan ako magpunta, hindi bilang si Lidimin, kundi talagang siyang itataas. Kasi wala rin naman ako magagawa kundi sa tulong niya. Sabi ko nga sa inyo, wala akong pera kahit piso. Ngayon ang sabi ko, if this is your will, this is your will. May nag-sponsor sa akin ng ticket. Diba? Pagpunta ko dito, ito salaysay ko lang sa inyo, no? Nandoon na kami sa loob ng eroplano. Ililipad na lang ng piloto. Sabi ko, ba't parang nakaamoy ako ng goma? Sabi ko doon sa kasama, naamoy mo bang goma? Sabi niya, hindi. Sabi naman ng katabi ko, parang meron nga. Nagulat kami, bakit? Biglang nag-announce ang piloto. Kailangan natin bumaba agad at lumipat sa ibang eroplano dahil meron palang problema mismo ang sinakyan namin. Ang ibig kong sabihin, kapag sinugok tayo, huwag tayong matakot kung ano ang wala sa atin. Sumunod ka lang. Di ba? Kumbaga sa military, obey first before you complain. Tama? Oo. Kasi naniniwala ko, bawat isa sa atin may atas ang Panginoon, hindi lang ako. Bawat isa sa atin may misyon para abutin din natin ating mga ibang kapatiran. Minsan kasi dahil sa kawalan, minsan aatras tayo eh. Itong sinasabi ko sa inyo, sana maging inspirasyon, hindi para tingalain ninyo ako, hindi. Kasi mantakin mo, ako wala ko kahit piso. Sa totoo lang, umiiyak na ako eh. Wala talaga ako kahit piso. Sabi ko, Lord, ang airport magkano? Inaano ko eh, no? Biglang tumawag ang kapatiran. Palakpakan nga natin mga kapatiran tribo. Alam niyo kung bakit? Mula Laguna pa, pinapapunta sa Pasig. Mga grupo ng tribo yan sa Maynila. No? Ang yabang ko, bakit? Brand new yung sinakyan ko kahit hindi akin. 'Di ba? Ganyan siya kung paano siya kumilos. No? At itong sinasabi ko sa inyo, sana bukas makalawa kayo naman ang magsalita kung paano siya kumilos sa inyong mga buhay. Kasi the way na magtestimony ka, alam nyo bang pinapahiya ninyo si Satanas? Alam nyo ba yun? Kasi sa totoo lang, walang-wala talaga ako. Pagdating ng pagadian, no? Hindi biro ang mag-hotel, wala kang pera. Dahil sa itong mga kapatid nito, nakilala ko lang ito sa pamamagitan ng Meta. Palakpakan din natin si Meta. Kahit pa paano, may pakinabang din si Meta, basta gamitin lang sa tama. Alam nyo ba kung bakit? Itong isang kachat, si Evelina Makutay, no? Isa siyang admin ng DPWH Pagadian. Paglapag ko ng Pagadian, dalawa pa sila ang nagsundo sa akin. No? Dalawa pa sila, yung nag-sponsor ng ticket at saka si Ma'am Evelyn. Kumbaga, pag inutusan ka ng Diyos, huwag kayong matakot. Alam niyo ba kung bakit nandito kayo ngayon? Maiutos ang Diyos sa inyo. Hindi ako ha. Maiutos ang Diyos sa inyo. Yung mga sinasabing mga kayamanan na yan, biyaya na yan, itong pag-iipon natin ay isang proseso para sa paghahanda. Kasi lahat ng bagay may proseso. Ang Panginoon nga, kahit makapangyarihan, hindi naman sinabi, instant tao. Hindi, di ba? Merong proseso. So, ganun din ang gagawin natin. Itong pagtitipon natin, ito ay sumisimbolo ng proseso para sa paghahanda. Tama? Dahil, bakit? Kapag hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo mapagkatiwalaan sa malaking bagay ng Diyos? Tama? Sino ba itong tumatawag? Baka si attorney ito. Sandali lang ha.